kung ano dapat, let's set that aside, nabanggit mo na yung opinion mo dun sa panukala ni Speaker at ni Sandro Marcos. Ano dapat ang bersyon na ipasa natin? Ang pinag-aralan ko matagal yan, nung una, very strict ako, 1 per family, pero nakita ko na may lusot sa Constitution kung dalawa. 1 from the national, pwedeng isa sa national, isa sa local, hindi magkakaroon ng monopoly. Yun yung number 1 na prohibition, walang monopoly, balance, pwedeng isa sa local, isa sa national. Ito yung strongest at tingin ko ito yung defensible at ito yung international standards. So wait lang, isa-isay natin kasi actually masalimuot siya pag tiningnan mo, partner. Para sa iyo, para lang simple, isang national, isang local, period. Wala na exception, no? Yun lang yun. Madali, enforceable. So pag halimbawa tinamo, partner, example na natin kasi nandiyan naman si Marcos. Si Pangulong Marcos, kung umiiral yung sinasabi mong anti-dynasty law na, ay hindi na siya pasok kasi pareho na silang national nung anak niya. Pareho, at yung kapatid pa niya. At yung kapatid niya, tama. What about si Vice President Sara Duterte? Ganun din. Kasi si Sara Duterte, national, yung kapatid niya, congressman. At saka yung tatay niya, mayor. Yung isa pa niyang kapatid, vice mayor. Yung pamangkin pa niya, congressman din. So, pero hindi siya pasok. Yung international standard, second degree lang. Yung direct family lang. Hindi kasama yung mga pinsan. Ganon. Para mas madaling intindihin yung una mong sinabi kong na isang national, isang local, tapos ang usapan natin. Hanggang dun lang, tapos. Yes. Pero kung, paano kung sabihin nila na, teka lang, labag sa karapatan ko yan dahil gusto ng mga tao na kami ang iboto eh. Hindi totoo yun. Kaya nga dumating tayo, alam mo, ayon sa mga pag-aaral, the most significant cause of corruption ay yung existence of political dynasties. Kaya nga yan yung intent ng 1987 Constitution. May mandate hindi yan option ng Congress. May mandate ang Kongreso na magpasa. At tingin ko, lumalabag na kami sa aming breach of our duty to enact an enabling law for the 1987 Constitution. Kaya ako by January, I'll be filing a petition before the Supreme Court to compel Congress to enact an enabling law for a certain period of time na aabot dapat before the election process starts process ng 2028 national and local elections.